Tonight, I welcome everyone in the precious name of Jesus Christ. And tonight, before we proceed, let us pray that God will bless us and will give us the understanding that we need to have and to see what are the plans of God in our life as leaders. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Bless your name, Lord. Thank you for this opportunity. You gather us, and may you will reach out to everyone that watch it and view this video, Lord. May you will bless everyone that join in this discussion and lecture. May you will bless the leaders who are with us, and may you will also lead us to a productive life as leaders. Tonight, God, bless our mind and our heart to receive your words, to receive this new knowledge and wisdom. For all these things are for your glory, for the expansion of your ministry in Jesus' name. Amen. All right. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay the value to and from leaders. Now, nandun na po tayo sa, ito pong pangalawa nating module ay developing others, no? To become leaders. Ang first module po natin ay developing ourselves to be leaders. But this second episode is developing others to be leaders. And we are now on the last part of this discussion, and I would like to assure you that whatever you did and sacrifices to mentor and to train leaders, there is always a value going to you and a value going to them, right? So there is a value from leader and towards the people that you train, and then from the people that you train towards you. So this is a reciprocal process, and at the same time, everybody would benefit on this kind of training. So we spend time, a lot of time. In fact, right now we're almost 1 year. Almost. 1 year na po tayo, and tama-tama lang po yun na patapos na po tayo. Praise God. And I would like, of course, na magiging special din po ito sa lahat ng mga naka-enroll sa ating Apostolic School of Leaders. So kahit papano naman, I think may natutunan po tayo, no? Lalong-lalo pa na ito po ay nagbibigay po tayo ng mga real examples pagdating po sa leadership that is needed in the Philippines. We are not all perfect, of course. May mga kulang po tayo. Even I myself, I know I'm not yet that fully grown leader, but in many ways we learned about being a leader, and this thing ay sinishare po natin sa inyo dahil kung hindi ko po ito gagawin, mga kapatid, ang mangyayari is hindi po mag-expand ang ministries po natin. So, we are on the lesson 9, and this is only until lesson 10. However, I cut half I mean in two parts, the lesson 9, and this is the part 1. Okay, now here is a very good eternal lesson. Alright, so marami po tayong mga conclusion siyempre po. Pero may isa lamang po na this is actually a very good thing to know, and maunawaan po natin, mga kapatid. Here is the truth in it. If you see a turtle on a fence post, you know he had some help. Okay. Okay? Nakita nyo? Tama, no? Kasi hindi naman makakit yung pagong dyan eh. Di ba? Maliban kung maiksi yan. Mahaba po yan. Mataas po yun. No? Mataas po yun. So kung may makita ka na sa isang poste ng bakod ay may pagong sa taas, alam mo
na mayroong tumulong sa kanya dyan. Di po ba? Di ba napakaganda ng lesson, ano po? Na ano man po ang ating maabot, alalahanin po natin, mayroon pong tumulong sa atin. No? Na marating po yan. And at the same time, ganon din po yan sa principle sa ating Panginoon. Sana po, huwag tayong magmalaki na tayo po ay nasa naiangat, tayo po ay nasa pedestal, tayo po ay nasa magandang pwesto, at magmalaki po tayo dahil tayo po ay magagaling. Pero tanda natin na God allow us to be there. Okay? We cannot do it. Sabi ng ating Panginoon, without me, you can do nothing. So just like that lesson, that you always need to give things to somebody who help you reach your potential, somebody who would help you reach to a level that you think it's impossible. Okay? All right. Now, remember this. People development is life-changing for everyone involved. Now, we have to understand that one of the best thing to happen is when people are developed. And in both sides, all that is involved, the one that is developed and the one that is developing, and the one that help them develop, are will experience life-changing experience, right? So both the leader and the people who develop them are will experience a very satisfying result. Kasi ikaw na napilitan kang tumubo, napilitan kang mag-improve dahil sa lagi kang pinapaalalahanan, lagi kang sinasabihan, lagi kang tinutulak, lagi kang tinuturuan, ay makabenepisyo ka. At the same time, sa mga nagtuturo naman at mentor, for example, ikaw yung mentor leader, pag nag-develop siya, you will be happy because you've been a part of his development, his or her development, right? So through the development process, the new leaders and the developers have value added to their lives. So that is what our discussion will cover. The value that is added to you as a leader and the value that is added to them that you develop. Ayan. So when you say value, we know that it is your worth. It is your worth. And every one of us has a value. And there are things that you can afford without them. But there are things that you cannot afford without them. Right? So may mga bagay na kung wala yan, okay ka lang. Pero may mga bagay po na kung wala yan, hindi ka talaga okay. Alright? So, yan po ang ating discussion na gusto ko pong iparamdam sa inyo at ibigay sa inyo ang isang pag-iisip na hindi po sayang ang pagtulong po natin sa ibang tao na mag-develop. Hindi po talaga sayang na kahit sabihin pa natin na hindi wala silang mga utang na loob, hindi man lang sila makaalala sa mentor nila, hindi nila maalala yung pastor nila na nagturo sa kanila, no? Parang hindi nila, parang ang feeling nila minsan umaabot ka sa pag-iisip na feeling nila parang sila naman yung nagsisikap na umangat, di ba? Natama naman yun kasi kung hindi siya magsikap, hindi talaga siya angat, di ba? Kahit anong training, kahit anong turo, hindi naman siya nagsisikap talaga, hindi talaga mangyayari yon, di po ba? However, meron po nag-push sa'yo para gawin po ang mga bagay na yan. At napakahalaga po na ito po yung maalala din po natin. Ano po? And yung mga pastors po natin, mga leaders po natin, na ito po kasi minsan ang nakakalungkot. Ano po? Na people always remember the bad things that you did. Mga bagay na parang hindi nila nagustuhan. Yun po yung maalala nila. But the many, many things that you do for them, for the good, to help them, nawawala po.
Yun po yung isang bagay na ika nga parang nakakapanghina ng loob. Okay? But as a leader, you must overcome that feeling. You have to overcome that feeling. To start with, maganda ang feeling ng isang leader na na-acknowledge siya, nagpapasalamat yung tao sa kanya na salamat, pastor, salamat, sir, o di ba? Na sa iyong lecture natuto ako, di ba? At salamat pastor na sa iyong training ay natuto ako. Salamat brother, sister, na sa inyong paggabay, ako naman ay lumago, di ba? Napakasarap po ng ganong feeling. However, we must also be ready na maaaring hindi po tayo maalala. Nakakalungkot man po yun, pero that's life. No? That's life. We have to accept that. And it should not pull us down. It should not give us the feeling that we will just stop. Anyway, parang wala namang may nangyayari sa mga pinaghihirapan ko. Don't do that. Just do the right thing. Do if you think it is right, then just do it. Okay? Gawin mo lang po yung mga bagay na yan. Na kahit na hindi ka nila maalala, well, I am sure God can remember you. I-motivate mo na lang sarili mo that anyway your reward is not in earth, but it is in heaven. Praise God. Napakaganda po na motivation yan. Anyway, hindi pa nila ako mapansin, hindi pa nila ako ma-acknowledge, hindi pa nila ako pasalamatan, hindi pa nila ako wala man silang utang na loob sa akin. For example lang okay na lang po yan dahil meron naman po akong reward doon po sa langit. So that's the greatest motivation. Because you have to remember this, there is no more noble occupation in the world than to assist another human being to succeed. Wala na po. Because when you help people to succeed, natatanggal po yung iyong self-righteousness, natatanggal po yung iyong selfishness, natatanggal po ang iyong materialism, ayan. Natatanggal po ang iyong envy, natatanggal po ang iyong masaming grudges, di ba? Masama ng loob mo. Kasi itong pinakamaganda na magawa po natin na tayo po, siyempre ang buhay po natin ay hindi naman po talaga forever sa lupa. Ang forever natin nasa langit Dito sa lupa wala pong forever talaga sa totoo lang. Ang forever nasa langit. So, while you are on earth, make sure that you are doing the things for eternity. Di ba? At yun ang forever. Yun ang iyong huwag kang umasa dito. Kahit ang tao na pinakaasahan mo, ang tao na pinakamamahal mo, ang taong masabi mo ay napaka-loyal sa iyo, may posibilidad po talaga na hindi po yan magiging eternal or forever. So, to remove those stress, remove too many expectations from human beings. All you have to do is just do something that they will improve. And if they will remember you, that's just a bonus. Pero mas maganda na ang ating pong desire is to improve others' lives, because when you do that, you also improve yourself. Okay? So you are many steps ahead of them. So as parang ganito yan, nandito ka, nandito sila. But if you let pero kung hindi ka mag-develop ng leader, ito na-develop mo, pero ayaw mo na mag-develop ng leader. Ito siya, hahanap ng ibang mentor, pamamaraan. Tapos gaganon na siya. Gaganon siya, ikaw, ganito ka pa rin. Whereas, if you go together, you improve yourself, you improve others, that's the best and the most noble occupation in the world. Now, value added to new leaders. Sorry, hindi ko nalagyan ito ng ano. What did the mentor added to you? No? Kumbaga, ano yung mga, dito pag-usapan muna natin, yung mga na dinidevelop na rin, kayo, no? Kayo na mga nakikinig ngayon, ito ang aking katanungan sa inyo. Okay?
And ito po ay ginawang isang survey uh, ng author sa kanyang mga na-develop na mga leaders. And unahin natin ang value na natatanggap ng mga na-training. And ano ba ang mga naibigay sa iyo ng mentor, ng pastor mo? Anong na-mentor niya sa iyo? Anong naituro niya sa iyo? So number one is na binabanggit nung tinanong yung mga leaders, new leaders ibig sabihin na yung newly developed na mga leaders. Ang tanong ay anong nadagdag ng mentor sa iyo? Number one is modeling. Modeling. Ibig sabihin, kung ano kasing nakikita nila, ano ang mga na-share mo sa kanila na na-develop nila yon, no? So most of the leaders in the organization identified modeling as something important that a leader do to them, no? So kumbaga parang nakikita nila na yung kagaya for example lang, no, sa atin, when there was no vision, there was no any motivation, we just continue to serve God. And the motivation that we have is just only wag ka lang mag-backslide, tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Ganun lagi ang ating naririnig. Ano po? But we stayed as one church. Maybe we grow. Pag nagkaroon na tayo ng konting space, nag-grow tayo, nadadagdagan tayo. Praise God. But when there was a vision and there was another level of motivation, and that is to reach out more souls in different places, produce workers, produce pastors, and they will go and proclaim the gospel to every places, and that makes also yun po rin po ang tumatakbo sa isip ng mga pastors po natin. Nagdi-desire din po sila na mag-grow despite na napakahirap po. Napakahirap po talaga sa isang pastor, sa totoo lang, ang mag-produce po ng leaders din. Yun nga, binabanggit ko nga, marami pong mga dilemmas, marami pong mga samaan ng loob, maraming frustrations, But yun ay mga challenges na dapat ma-overcome po natin for the best interest of the kingdom of God. So minsan binuhos mo na ang sarili mo diyan, no? Halos wala ka nang makain, binuhos mo pa sa kanila. Hindi nila nakikita 'yon, no? Hindi nila nakikita 'yon. In fact, ito pa ang problema ng mga pastor kung i-bless ng Diyos ang mga pastor. Siyempre, sa kanilang pagsisikap, paghihirap, inangat din ang buhay nila. May mga tao kung iba na ang tingin, para bang siya na lang nag-enjoy ng ng mga blessing ng church, bakit yung iba dapat i-share niya yan, no? Ayan. So minsan may mga gano'n, no? Pero pagdating na sa problema, nobody would like to share. Pagdating sa mga dapat solusyonan, parang lalo na sa mga bayaran, no? Ako minsan panahon na nagre-renta for example ng church, kailangan bayaran, kapos ang pera. Saan ka makakita ng taong mag-volunteer? Pastor, ako na magbayad ng rent ng church sa buwan na ito. Di ba? Bihira ka makakita nun. Kagaya niyan, sa Maynila ka, ang renta mo. Dati-rati nga sa Cubao, that was in 2010, 2010 ba, 2011. Ang rental ng church is already 18,000 a month. A month, wala pang kuryente, tubig. No. Wala pa po diyan ang mga ginagamit ng church, mga maintenance, wala pa po diyan, hindi pa po diyan kasali. So, kung kakapusin sa bayarin, kasi kung for example, may bayarin na 30,000, ang income ay 20,000 lang, may 10,000. So, ito ay willing ba sila magbigay ng kanilang sweldo para i-cover sa kulang? Di ba hindi nangyayari yun? Bihira ka makakita nun. Yung sweldo niya, imbis na ibigay niya sa pamilya niya, ibigay niya na lang para may rent ang church. Di po ba? Pero hindi po nakikita ng marami po yun. Nakakalungkot po yan. Kasi nakikita natin, si Pastor, parang may sasakyan na nga, may ano na, parang hindi man lang nag-share. Ang una sigurong alamin,
alamin muna ano bang mga ginagastusan ng church. Kasi hindi lahat ng ginagastos ng church sa binabayaran ng church ay sinasabi. Ano po, for example lang, kahit lang tutulungan natin ng isang tao, ang isang hindi mo yun sinasabi eh. Tama po ba? No? Kasi siyempre pag sinabi mo, di wala ka ng reward. No? However, siyempre sa church natin, inopen natin na, sige, sino gustong tumulong? Because we need the accountability. No? Kaya ganun, kaya ino-open po natin yan. Hindi po yan para mag-brag kung gaano kalaki binigay mo. Yan po ay accountability na makita po ng lahat na ito po yung na-accumulate at ito nga po talaga ang natanggap nung concern or nung beneficiary. Ano po? So, ganun lang naman po yun. So, hindi naman po masama na mag-post ka dyan na, ikaw, akin, 500, 1,000. Ano? So, you help, pero there is accountability kasi on that part. But personally, you don't proclaim kung paano mo tinulungan, di ba? Paano ka tumulong sa isang tao na nangangailangan. Now, yan po ay isa sa mga bagay na medyo mahirap po talaga. No? Pinapaliwanag ko lang po sa inyo na napakahirap po ng kalagayan ng pastor. Because sa araw na siya naghihirap, naawa ang mga tao. Oo, naawa. Pero hanggang awa lang po yun. Okay, pag-pray kita, pastor. Well, thank you for the prayers. Naawa po sila. Pero kapag ang pastor naman, ang leader naman ay umaangat, marami ng mga question mark. O, saan nyo ba pinagdadala ang laki-laki ng in-income? Ang laki ng ilan tayo dito nagtatrabaho, saan nyo ba yung kinukuha, dinadala, di ba? So that is an evil eye na mangyayari po sa atin na hindi naman po talaga maiwasan po yan. Meron po talagang mangyayaring ganon. However, sa isang pastor, kung siya ay nagpupursige despite sa mga challenges na nangyari sa kanya, magmo-model din po yan sa iba. For example, na isi-share po ninyo yung inyong experience na kung paano kayo nakasurvive kahit na wala na kayo halos pera, wala na kayo halos may makain sa bahay niyo, nakasurvive po yung church at nag-improve yung church, ma-isi-share po ninyo yan. Magiging model din po yan sa kanila. Sabi, si pastor nga, hindi nga nag-give up na ganito na ngayon kanyang naranasan, hindi ako pa kaya, di ba? That's for the good, no? Yun po yung isang modeling. And so sa ating church, for example, nagkakaroon po tayo ng desire na dapat ang isang pastor, ang isang church, habang tumatagal, nagdi-desire siya na ma-reach out niya yung mga next niya ng mga bayan, mga yun po yung isa sa mga sinisikap po natin na malagay sa isip at puso. So, it also transcend to the pastors next, or kung ako, mula sa akin, papunta sa next pastor. So, gaya niya sa Rizal natin, under kay pastor na, yun din ang kanyang vision. Yun din ang tinitingnan niya. Ganon din sa ating Laguna areas kay Pastor Alvin Alvarez. Yun din ang kanyang desire, yun din ang kanyang direction. And siyempre, doon din sa Batangas, So, ganon po yung mga directions na sinusubaybayan din po natin, kahit doon po sa kay Pastor Arnel sa Tanawan, sa Nasugbo, na kahit maliit ka pa sa ngayon, dapat meron ka ring vision na okay, dapat maabot natin yung next na town o next na city, di ba? Yun po ay nanggaling na naibibigay, kumbaga nagagawa ng isang tao dahil may nagre-remind po sa kanya. And ang isa po dyan na nakikita niya is nagmo-model yung yung tinatawag na modeling, may nakikita siya, sa akin, marami akong noong mga panahon medyo unfortunate pa nga ang kalagayan dahil nga wala po talaga may one-on-one na tuturo, hindi nga kagaya ngayon. Pag may problema ka, may matanungan ka agad, anong gawin ko, pastor, ano kayang gawin ko, ay ganitong nangyayari. Noong unang panahon, wala po talaga, wala kang mapuntahan. So, I relied on the testimonies ng ibang mga pastor. And to tell you, isa po talaga sa mga nagbigay sa akin ng encouragement ay si Pastor Blanca. Si Pastor Blanca, sa totoo lang po, hindi po yan siya nakatapos ng college, si Pastor Blanca. Pero kung tutusin, ito pong sa Apostolic Group, under kay Pastor Grant na outside sa UPC,
matrace back po talaga kay Pastor Blanca. Opo, matrace back po talaga. At sa akin, habang ako po ay nag-work minsan nag-question ka na rin na nasa tama ka pa ba, ano pa ba, bakit ganito yung dinadanas mo. Lahat ng mga panahon na yun, single ako. So, wala pa po akong pamilya at that time. Tapos nandun ka sa ilalim ng bundok, sa paanan ng bundok, wala kang mga kapitbahay, wala kang member na kayang ika nga kung sa Ilonggo pa mag-unong, mag-unong ibig sabihin, talagang sasamahan ka, no, thick and thin. Ang mga members po kasi ng church, tumutulong naman sila, but they live very far from the church. No? And some members are very near, pero siyempre, may sarili din sila mga buhay na dapat nilang harapin, dapat nilang asikasuhin. Ikaw, as a pastor, mag-isa ka. Kasi meron kang project, pagawa ka ng church, ikaw mag-isa pa, ready ka para mag-isa ka. Kasi kung wala kang pera, edi ikaw gagawa. Di po ba? So, ganun po yung mga nangyayari. And ang nag-motivate po sa akin is, yung mga stories na akin po narinig during the time, no, alam niyo, maganda makikipag-usap po tayo sa mga matatandang pastor, matandang pastor. Yun po yung napakalaking tulong po sa akin. I model them. I look at them, no, na ng dedication nila, no. In fact, naabutan ko pa po si Brother Grant at every Wednesday pinapatawag niya po ako at pinapapunta niya po ako doon sa Bikutan. And nung nandito na po ako. So, initially, siyempre, ako naman po ay na-develop ko rin yung mga tinitingnan ko rin yung mga nangyayari noon sa when we were into Camelot. And paano na-survive, paano anong mga pamamaraan para mag-reach out, no? Para open, para mag-Bible study. Doon po yung natutunan ko rin. So, Pastor Grant, Brother God, tinuturuan niya ako lagi every Wednesday. Short time lang po kami mag-usap, 1 hour, sa ilalim po ng puno din, sa gitna ng diyan po sa Bikutan Church, nag-uusap kami. Isang bagay talaga na hanggang ngayon hindi ko makalimutan is ang paghanga ko sa kanyang desire to be in the rapture. Oh, pagka nakausap mo yun, talagang sa edad niya na more than 80 years old, magna-90 na nga yata yun, kulang-kulang, no? Yung desire niya na parang ibigay niya sa yung alab niya, no? To be in the rapture, hindi lang yung basta pag-uusap ng rapture na parang usapan, hindi, no? Talagang ramdam mo yung kanyang init, ang kanyang desire para makasama sa rapture. So, nakikita ko yun, hanggang ngayon nilalagay ko, I am down sometimes, nadidepress ka rin paminsan-minsan, na nakakaranas ka rin ng mga maraming katanungan sa iyong mga sarili as human being. Tinitingnan ko na lang, ito nga, tumanda na sila, pero ang desire nila to be the rapture is still the same. Yung alab, yung apoy, doon ay nandun pa. So, I modeled that kind of thinking, of that kind of mindset. No, kahit kay Pastor Blanca, kausapin mo si Pastor Blanca, wala ka talagang makita na parang nagkaroon siya ng tinatamad na siya sa gawain, na ano, ang dami niyang frustration, ang dami niya, no? So maraming mga question sa kanya, marami na hindi siya magaling na leader or what, marami po talaga, no? Sa akin, kahit sa akin, marami din naman siguro magsasabi na I am not a good leader. Pero, kumbaga, pag tinignan mo si Pastor Blanca, at tingnan mo yung time na siya ay naglingkod sa Panginoon. I think he was called by God at the age of 16, I think. At ngayon, sabihin na natin, 86 na si Pastor Blanca, for example. That means 70 years na si Pastor Blanca sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa Panginoon. Wow! Di ba? So ako minsan may mga pagsubok na dumarating, iniisip ko na lang, ito yung mga matututay, sila nga, nakaya nga nila hindi pa nga sila nagtapos ng kolehiyo Yun po yung mga tinatawag na modeling po natin na nakakatulong po sa atin. That is why ako makasama ko sa mga young people, yung mga pastors natin ngayon, I always pour myself on them. I always pour what I've learned from God to them. And I'm sure yung mga motivations na yan ay nakatulong din po sa kanila. Amen? So,
One of the most important things that people would remember you is your dedication to continue being personally. Right? So just continue. No, just let them see na kahit mahirap, ipopwede. Ayan. Kasi marami ang pagka walang modeling, hindi ka nakita ng model ng magpatuloy ka, maaga ka mag-resign. Sa totoo lang, no? Sa hirap po ng gawain, marami po, maaga ka talaga mag-resign. So, tulungan mong sarili mo by talking, by allowing your mentors, and at the same time, knowing their struggles even before. No? Wag mo ano yun na kung saan niya pinagagastos yung mga pera, kung ano yung mga ginagawa niya sa mga tithes and offerings niya. Wala po yun. Hindi po natin yung saklaw. Sa totoo lang mga kapatid, ang tanging saklaw mo lang pledges mo at saka yung offering mo na pagka baka mamaya nilulustay lang, ano po, tapos hindi na napupunta sa tamang project, pwede mo po ninyo pakialaman. Pero kung ano po yung mga ikapo na natatanggap po ng pastor, hindi po ninyo alam kung gaano po kahirap ang buhay ng isang pastor, mga kapatid. Ha? Kaya nga po, kumbaga parang ganito lang yun. Ang tao naglilinis sa bahay mo, binabayaran mo nga eh. Ang pastor mo nagpipray sa'yo. Ang pastor mo nagsisikap na makapasok ka sa langit. Ang pastor mo nag-encourage sa'yo kung ikaw ay down. Ang pastor mo ay nagpipray sa'yo kung ikaw ay may sakit. Pero sa maliit na bagay ba, pag bilangan po ba natin ang pastor natin? At sasabihin natin na kung saan niya ginastos. Alam niyo ito lang ang katotohanan dyan, ha? Na isang bagay na dapat matanggal sa ating isip. Kung siya man ay nagiging corrupt sa paggastos ng pera ng church, let God do His part. Okay? Don't do something. Don't be a vehicle of wrong words and gossip and malice. Yan, yun po yung malice na yan. Saan niyo bigyan ng pera niya? Di ba dapat yung pera pamigayan sa mga ganito, ganyan. Kung ikaw, pastor, gawin mo yon. Okay? Subukan mo. Pag ikaw na yung pastor, yun ang gawin mo. Lahat ng matanggap mo, pamigay mo. Ayan. At subukan mong ikay mag full-time, subukan mong wala kang trabaho, at ang gospel na lang ang iyong kinabubuhay. Apostle Paul said, they that live by the gospel, they that preach the gospel should live by the gospel. Subukan po ninyo yan. And then subukan din po ninyo na yan ang pong status nyo. Tapos huwag po kayong tumanggap ng ikapo dahil ipamimigay nyo sa mga mahihirap. Subukan, subukan po natin yung kung ikaw na. Okay? So habang wala ka pa dyan, don't, just close your mouth and praise God. Okay? Alright. So I hope you understand me. Siningit ko lang po yun kasi ako po ay nagsasalita on the point of view of pastors na marami pong frustration minsan ang iyong madanasan. Pero dapat hindi ito magiging dahilan na tumigil ka. Hindi ito dapat dahilan, hindi ka na hindi na ako mag-training, bahala na naman sila sa buhay nila. Marami mong pastor ang nagkaganyan po, traumatic experience na kaya ayaw na nila. Sa akin, hindi ako sold out sa ganong pag-iisip. We are called by God to help others. We are called by God to motivate others. We are called by God to develop more leaders. No? Sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo po yan. Okay. Now, number 2, vision and direction. Okay. Now, isa sa mga naibigay ng leader o mentor sa bagong leader ay vision and direction. Ibig sabihin, dati-dati wala naman sa isip mo yun, pero binigyan ka ng magandang vision eh. Binigyan ka ng isang bagay na makapamulat sa iyo nga, dapat ganyan, no? Kasi alam niyo nung na-experience ko, yung bago pa lang talaga ako sa ministry, bata pa, no? I think I'm just only about 24 years old, 25 years old when I started in the ministry, and I am alone in a place na wala pong matanungan talaga, no? And you know where I get I look for ways. I read, wala pang internet noon, photocopy sa mga libro, hiram ng libro, photocopy. And then i-compile, i-bookbind din para may mabasa-basa, no?
And later lang po yan, in 2009, na nagkaroon din po tayo ng uh, sinasabi po ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng vision, which until now, it benefited hundreds of people. Okay, hundreds of people. And in fact, kung tipunin lahat po ng mga nabautismo niyan, thousands na po, no? Kung i-ano mo ang natulungan ng vision po na ito. Now, isa po sa mga bagay na matatanggap ng isang tao or ng isang leader is vision, no? Because they need to know your vision as well. Because without focus, we cannot accomplish our goals. So vision will centralize, will give the focus on your direction, and that simplify things, no? Kaysa sa marami kang nakikita, no? So ang vision dapat ay medyo concentrated, no? Concentrated. Parang kagaya po tayo ng lens. Ano po? Yung lens, kapag open lang po yan, patay-patay po yan, wala po yan siya may magagawa. But the focal lens, no? Meron po yan siya isang punto na diyan po nagsisentro ang lahat. So once na ilagay mo siya sa araw, kaya nga, di ba sinasabi nga wag maglagay ng eyeglasses doon po sa dashboard ng inyong sasakyan, lalo pat mainit, dahil ito po ay pwedeng panggagalingan ng concentrated light, and it will turn into heat, and heat will might result to explosion. Yun po yun, masusunog po yung mga gamit po ninyo sa loob ng sasakyan because of that concentrated light. So the same way, vision would do that to us. No, ang mga daming mga kung ano-ano pang mga dyan, ay tinatanggal yan at nagkakaroon tayo ng focus na iisa lang ang direction natin. And that's one thing that will be added to new leaders, and they will have also vision. Yan. Kaya po yung mga bago nating develop ng mga leader, once na makausap po natin, maka-join sa atin sa fellowship, magkaroon po na makarinig po sa atin kahit sa ganito mga discussion, nagkakaroon din po sila ng mga bagong pananaw. Okay? Because there is no more powerful engine driving an organization toward excellence and long-range success than an attractive, worthwhile, and achievable vision of the future widely shared. So dapat nasi-share po. Ang vision po ninyo, mga leaders, hindi po dapat sa inyo lang. Dapat i-share nyo po yun if it is for the good of everybody. Pero meron din po tayong mga personal vision, pwede po naman sa inyo na lang yun kasi personal mo namang vision niya. Vision mo sarili mo, ano ka after 5 years, ano ka sa ministry, di ba? But the ministerial vision or the church vision should be shared. It should be shared, and wag pong mapagod sa pag-share. Kahit sabihin pa paulit-ulit, but just be creative. Kahit paulit-ulit ka kasi, basta creative ka, hindi maramdaman na parang lagi ka na lang na ulit-ulit. Ano po, may something new naman. Nauulit lang yung tema, pero may something new pa rin. Okay? Alright, number 3, encouragement and affirmation. Ito rin ang isang madagdag sa inyo bilang new leaders, mga encouragement and affirmations, no? And everyone, alam niyo napaka ang isang bagay na ito na katotohanan that the world, the people in our society are under-encouraged. And they desire encouragement desperately but get it infrequently. And that is why yung mga churches na puro na lang encouragement are very attractive to the people around, no? The people in the world. They are very attracted to that kind of churches and preachings dahil everybody now, no, because of the depression, because of the hardship in life, no, difficulties na pinagdadaanan, lagi na lang may pinagdadaan, lagi na lang may stress, dumadami ang stress. Kaya itong si stress na ito dapat matanggal na ito sa mundo. Dumadami lang, nagmumultiply, and so they need encouragement. Unfortunately, nagiging pag hindi po magiging balanse ang leader, ito po'y magre-resulta ng isang mababaw na paglilingkod sa Diyos dahil walang pundasyon.
puro ka lang encourage. Pagka kinokorek ka na, ayaw mo na. Pagka tinuturuan ka ng isang bagay, ayaw mo na. Ang gusto mo lang, ma-encourage ka lang. Ay, gusto ko yan. Yeah, everybody wants to be encouraged. But being a leader, balance ka dapat. No? Put the right, kasi ganito lang yun eh. Ang kagaya lang to, tingnan niyo ito. Yung kagaya ng mga kangkong or bulaklak. No? Pagka pinutol mo yan, siyempre malalanta yan. So pag nakita mo malalanta, anong next na ginagawa mo? Nilalagay mo sa tubig. So kung nung nilagay mo sa tubig, bigla siyang kinabukasan makita mo, ay, ang ganda na ng mga bulaklak, ang ganda na tanim mo. Ari, gulay. O bakit parang ang kangkong ay medyo tumigas na ulit, hindi na malambot, ano? Yeah, but that is very short-lived. Very short-lived. Kaya nga bilang leader, dapat balanse po tayo. Pag nag-encourage tayo, yes, we need cultivation, we need fertilizer, we need watering, but don't forget laying down the foundation. In time, para kang naghukay, naghahanap ng lupa, ilagay mo siya sa malaking paso o sa maganda, matabang lupa, ilagay mo siya dyan at saka mo siya alagaan. No? I-encourage mo siya para lumago. Pero hindi po pwede puro encouragement lang. That will give a wrong perception and that will deceive many people that they're okay. But they are not. Because there should be the right foundation. Okay? Dapat nakaugat siya doon sa ilalim ng lupa para tuloy-tuloy ang kanyang growth. At pag siya na may mag-mature, hindi mo na alagain. Okay? Ayan. So, they desire encouragement desperately. And the good leader will feel that. So, trabaho po natin ang mag-encourage. Okay? Dahil dami ngayon na-discourage eh. Trabaho po natin. But as you encourage them, try to insert principles of right service in God. Mag-encourage ka, pero isingit mo. Kasi ganito yun eh. Ganyan lang talaga. Ang encouragement ganito yun eh. Ganyan lang talagang buhay, sister. Alam mo naman na darating ang araw, temporary lang yan. Magiging maayos din. That's encouragement and that's very good. But without telling them that the only source of their peace and their success is God, mawawala lang din yan, yung mga sinasabi mo, mawawala yan. So, ang gagawin mo, i-connect mo sila doon sa tamang pundasyon at yun ay ang Panginoon at ang salita ng Diyos. Doon po natin sila. Isabay po natin yan sa pag-aalaga po natin sa kanila. Huwag pong ihiwalay ang tamang principles of good living sa mga taong desperado. Huwag pong ihiwalay. Okay? All right. And next is that will be added to new leaders by mentors is belief in themselves. Ibig sabihin, maniwala ka sa kakayahan mo. Kasi kung tutusin, alam niyo, kung ako bilang leader, na pastor, alam niyo ba kung ako patingnan, ang dami kong dahilan na hindi po talaga ako pwede maging pastor. Dami po. Gusto ko ang magsulat ng libro eh. Siguro, I would say, 8 reasons why I cannot be a pastor. Gusto ko pong magsulat nun. Kasi, naisip ko, hindi, may mga expectations kasi sa isang leader, sa isang pastor. And many things I don't have. I don't have that qualifications. And gusto kong magsulat yan. I hope, no? Pero may na lang ako dito sa Italy. Balik na ako dyan sa may isang buwan na lang po ako rito sa Italy. So my time is too short. And we have also so many things to cover para po na maka-develop din po tayo ng mga workers po natin na marunong po mag-handle ng Bible study dito. But when I return back to the Philippines, at siyempre back to basic, halos mawala na rin ng time. And at yun yung sinasabi, kaya dumadami yung depression kasi parang hindi na po natin hindi na po tayo marunong magbalanse ng buhay po natin. Ayan. Sa akin sinisikap ko talaga magbalanse. I don't curse ng mga like vacations, yung
mapag-isa ka rin minsan, yung makapunta ka sa magagandang lugar, huwag po ninyong iano yun. We need it, or else baka ka masunog. At kapag nasunog ka na, maraming taong umaasa sa'yo, wala ka nang ibubuga. Ayan. So, kaya no, sa mga nakikinig ng mga members diyan, sa inyong mga pastors, no. Kahit hindi na po sa akin, sa mga pastors po diyan, ano po, make way na ang inyong pong mga pastor ay medyo mapagaan-gaan po ang kanilang mga trabaho. And maging masaya din po sila, ano. Gaano ba naman na sponsor nyo sila sa mga maliliit na treats, ano. Sa batasan, I think the congregation, no, from time to time, tinitreat nila kami ni Sister Tata. And some other time, may binibigay silang gifts, no? Pagka sila'y napunta sa ibang lugar, naalala ka nila, pagbalik nila, naalala nila yung mga, yung pastor nila. That's, I appreciate that so much. Pero sa mga ilan po ng mga nakikinig po sa atin dito, I do not know kung ilan po kayo rito. Hindi ko po kasi makita kung ilan kayo ang naka-join dito. Make way to make your pastors happy. Mabigat po ang trabaho ng pastor. Hindi po ganun kadali. Akala nyo lang po yung madali kasi nakikita nyo lang siya every Sunday lang. Sometimes kung may Bible study, sometimes kung may prayer meeting, at sometimes kung mag-bisita man, sometimes yun lang po yung pagkakataon nyo. But you did not see the whole life of a pastor. Okay? So, isa sa mga bagay na binibigay po ng pastor is magtiwala ka na kaya mo ang mga bagay na yan. Pero bilang leader, kailangan mo patunayan muna na kaya mo. Di ba? Baka mamaya, konti lang ang problema, isa ka rin. Konting diferensya lang, para ka na si Andres Bonifacio, ipaglaban ng lahi. Tapos, may mga ita ka na, attack, mga kapatid. Hindi po maganda. Na malit na bagay, leader po tayo. Napipikan tayo kagad sa mga ganong mga pagsubok. So, ang ituro po natin kaya ng iba, kaya mo. Maniwala ka sa sarili mo, no? Dahil, sabi pa nga, believe in people and they will rise to fulfill that belief. No, sa isang leader, kailan magtiwala ka na ang mga tao na ibinigay sa iyo ng Diyos may kakayahan yan. May kakayahan yan. Believe on them. Train them, teach them, train them, prepare them, and believe in them. Believe them that they can do the job. Believe them that they were able to do things na mahirap pero kayang-kaya. Dahil ito po ang katotohanan, people who believe that they can succeed do so even when repeatedly deal adversity. Kahit na maraming mga pagsubok, daming mga laban, daming mga pero kung naniniwala ka, hindi, I will succeed. No? Ako'y binigyan ng Diyos ng sapat na kaalaman, sapat na apoy para mag-succeed. You will. You will. Because that's faith as well. And trusting God of His promises. But, others can be given the best of everything in life and still fail because they see themselves as failure. So kahit ibuhos pa yung lahat ng mga may pera ka na, may bahay ka na, may kotse ka na, binigay na lang lahat sa iyo. Pero kung ang feeling mo, ang mindset mo ay failure ka talaga. Kahit anong gawin. No? Ayan. Okay, next is willingness to try new things. Ibig sabihin, ma-adapt nila mula sa leader na willing sila magtanggap ng mga pagbabago, hindi yung ayan na naman tayo, may bago na naman. Dapat willing tayo na tanggapin na may pagbabago kasi siyempre bilang mga leader ninyo, nag-iisip din po tayo, ano kayang the best? Ano kayang much better? Until na makita po natin ang magandang epekto. Pag maganda po ang epekto, edi tuloy-tuloy natin. Pagka hindi naman po, ay palitan po natin. Okay? So,
Isa po yan, no? Na naniniwala, kapag naniniwala ang isang tao na may kakayahan siya, kaya niya rin, ano po, dahil na kaya ng iba, kaya niya rin, ay hindi na po sila matatakot to try new things. They will be willing because they believe that they can do it. No? So, ako, kung isa-isay ko siguro yung mga pinagdadaanan ko, parang maisip ko pang ayokong balikan. But those are very important to establish that God can establish the faith in your heart that you can do it. You can make it. And once you can make it, you are convinced that you can make it. You are not afraid to try new things. Okay, next. Oh, okay. Sorry. When people do only what is comfortable to them, they get into a rut. Tandaan po natin, pagka ayaw nyo ng pagbabago, ayaw nyo ng may isturbo ba? Yan na naman, bago naman, may isturbo na naman tayo. Ano na naman yan? Ayan. Tandaan niyo ito. Kapag nasanay na po tayo, na komportable na po tayo, mabubulok na lamang po tayo. Opo, kung yun ang pipiliin natin, comfort, no? You will stop growing. Yan po ang magiging katotohanan po dyan. But being willing to take risks, people perform tasks they thought were impossible. And they achieve more than they thought they could and become more than they thought they were. Yan. Okay? So, siyempre, when you do something, hindi pa po nangyari. If you believe you have vision, hindi pa po nangyari. Kailangan hindi matakot na paano kaya kung minsan, pero dumating din sa akin I admit, dumating paano kaya kung hindi kaya mangyari ang vision na binabagi ko, ano kaya mangyari, ano kaya sa isip ng mga tao. Pero saglit lang po 'yon, and it's very minimal. In fact, not too many. Wala, parang masabi ko po maybe twice nangyari sa akin 'yon. Pero most of the time, I believe that God is able, and my principle is, this is God's work, this is not mine. So God is responsible for this. He gave me this vision, and if this vision came from Him, it will happen. And it happened. So that means, you try risk, you try new things as you trust God. All right? Now, next is personal development. Okay? So, isa sa mga makuha at madagdag sa isang new leader ay ang mindset na dapat mag-develop siya na mag-develop. He should not stop developing themselves. Hindi siya po pwede magsabi, ay, marami na akong alam, may mga nagawa na ako, may mga na-accomplish na ako, okay, stop developing. That is a wrong mindset. Tanggalin po natin yan because while we live, God wants us to be developed. And that is a personal development. So that means while you develop others, you develop yourself. And as a leader, it is your job to encourage people to develop themselves. Ayan. Okay? So we would like always to people, no? Dapat may feeling tayo na we would like them to experience what we got by telling them the truth in it. And hindi nila kailangang danasin ang dinanas mo. You've been there. Pwede mo namang ituro kung willing sila. Now, you need to look for opportunities to share yourself with people. So, siyempre, hindi ka naman pwede magturo ng development. Ikaw nga, hindi nag-develop Di po ba? So, develop yourself first and then share it to others. Share the opportunities to learn. Share the opportunities to succeed. And second to the last, commitment to personal growth. Okay, so hindi lang po personal development, kundi commitment that you yourself will grow. Ayan. So, we need, we try to give people what we can. We give time. We give them guidance. We give them knowledge. We give them everything that they need. But we need to
Now, as leader, I am committed to your personal growth, but you need to be committed as well. Now, you have to accept things that you need to develop, to grow personally. Now, growth and development are two different things. Huh? I would like to give this. Development is something that you add like skills, knowledge, expertise, excellence, yun po yun. But growth covers everything. It includes your attitude. It includes your character. It includes your mindset. Maturity. Yan, kasama po yan. Kasi pwede kang develop ka, dami mong alam, pero hindi ka naman mature. Ayan. Yun po yun, ha? Na kailan committed ka that you grow, you have a personal growth. That means daily, you move. Daily, you move. Sabi pa ni Abraham Lincoln, yes, I am a slow walker, but I don't walk backwards. So just go ahead, one step at a time. Grow, grow, grow. Di ba? Narinig ba ninyo yung awit sa Sunday School? Read your Bible and pray every day as you grow, grow, grow. Di ba? So, try to grow every day. Learn things every day. Okay? So, kahit yung mga nanonood, huwag kayo manonood ng mga hindi naman nakakabigay sa inyo ng dagdag na kaalaman na mabuti. Kahit nanonood kayo sa mga reels, sana wag yung reels na parang ano lang, no, na wala namang may dulot, masama pa, no? Kundi kung may reels ka mang mapanood, videos or whatever, dapat yung nakikita mong may growth at may development ka makuha. And by now, you know how important personal growth to a person's success. Now, it is what adds the greatest value to a person's life. Personal growth is very important to your success and value to your personal life. Okay? Personal growth. Everybody love people who grow. Everybody hates people who remains like childish. Okay? Now, last, second to the last, sorry, empowerment. Now, when people are na-discourage sila, they must be empowered. And pag mag-empower ka sa kanila, mag-empower ka, nag-charge ka sa kanila, di ba? Ibig sabihin, nagdadagdag ka ng power. So, isa dyan ay siyempre, develop mo yung kanilang creativity, yung kanilang initiative, at ang security nila, no? And na-empower sila na ang mga bagay pala na ito ay posible talaga mangyari. So, okay, let's go. Ayan, no? Ika nga, there are always three things that must be given, no, for people para sila po ay ma-empower. Number one is opportunity. Number two is freedom. Number three is security. Opportunity, that means bigyan mo sila ng pagkakataon na mag-develop ng kanilang mga sarili, avenues to grow and expand. And at the same time, freedom. No? Huwag mo silang lahat na lang ng galaw, pakialaman mula na, hayaan mo silang mag-develop din ng sarili na, hayaan mo silang mag-improve din sila, hayaan mo silang mag-discover ng kanilang mga sariling naiisip. Ano? And syempre, security. Ibig sabihin, huwag mo silang iwanan. Nandyan sila, nandyan ka pa rin, kahit na sila'y nagbabaybay, nandyan ka pa rin. Huwag kang tumalikod ng responsibility mo sa kanila as a leader. Nandun ka, gumagabay ka. Para bang kagaya ka lang ng sinasabi ng mga agila. Alam niyo po ba na ang mga agila ay hindi po yan na naninirahan sa mababang lupa. Ano po, sa lupa. No? Hindi po yan sila. Doon yan sila sa pinakatuktok ng bundok, pinakatuktok ng kahoy na pinakamataas, doon po yan sila nagpupugad. Wala po actually makapakialam sa kanila. But the problem is, ay ganito, yung mga agila, dahil hindi po sila doon sa mababa, ang mga batang agila, mga eagle's chicks, ika nga, ay siyempre nagpa-practice po yan ng paglipad. Paano siya mag-practice? Napakataas niya. Pag lumukso siya, balda, patay. Di ba? Yun ang mangyayari kasi nasa taas nga sila.
Wala silang playing ground para mag-practice na hindi kagaya nung nasa baba ka lang. Eh, siyempre, kung ano man ang mangyari, pagbukay, paano hindi ka maano pagbaba mo dahil mixi lang. Paano kung mataas na masyado? Yan, dahil ganun mga kilala nyo kung ano ginagawa ng mga nanay, ng mga agila, kinukuha nila yung kanilang anak, tapos binibitawan yan sa ire. Ako sili pagpag. Pero habang pumapagaspas yung mga pakpak nung maliit, inaabangan niya, andun ang nanay, na lumilipad din siya habang yung kanyang anak inaabangan niya kung kaya o hindi. At kapag tingin niya hindi kaya, sasaluin niya yan sa ilalim. Tapos doon, at ibabalik niya ulit dahil pagod na or posibleng hindi pa kaya. Next naman ulit. Ganun po ang pagiging leader. Pag nag-training po tayo, wag po natin silang pabayaan. Pag nag-develop po tayo ng leader, nandun lang tayo. Hindi tayo nangingialam sa lahat ng kanilang ginagawa, pero nandun tayo, ready to give rescue, ready to guide them, ready na sila ay saluin sa mga bagay na hindi na nila kaya. Okay? So, that's very important that you need, they need also security. And lastly, na madagdag sa mga na-develop natin is being a part of something greater than themselves. Ayan. Kaya nung kami nagsisimula pa lang ng vision, meron kaming malaking tarpaulin na nakasulat doon towards a greater ministry. We cannot do it alone. You cannot do it alone. But you can be a part of that greater ministry. You can be a part of things that is greater than you. That is one of the best na maibigay din ng isang leader sa mga bagong leader. Na huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, kasama ka namin. At ikaw, ngayon, bilang kasama ka dyan, pag nakita mo lumalaki na at lumalago na ang gawain, alam mo, kabahagi ka dyan. And it will give you a great satisfaction that you are with a greater ministry. Ayan. No? Sabi pa nga, mga kapatid, to live a worthwhile, meaningful life, a person must be a part of something greater than himself. Tandaan natin, ang gawain natin, hindi lang po tayo lang yan. Hindi lang po yan atin personal. Hindi lang po yan na tayo at ikaw lang, ha? Hindi po. You must put yourself of something, something greater than yourself. And one of the greatest thing to remember is that you are a part of God's mission, God's commission to reach out the world, and people will come to God through you. That is a greater ministry that you had been a part of this worldwide movement to reach the lost. Praise God. Wala na pong pinaka-the best na feeling ng isang tao. Siya ay kabahagi, siya ay sumusuporta sa kahit anong paraan para sa mga hindi pa nakarating sa Panginoon na maabot. At lalong-lalo na sa ating world missions, sa ating mga outreaches, sa ating po mga home Bible studies. That's the best thing to be a part of. That's greater than yourself. It is on greater, in fact, more better than anything else. And that is the expansion of the kingdom. Sabi ng 1 Peter, bago po tayo magtapos, chapter 2, verse 9, 1 Peter, but you are a chosen race. Actually, ibang version pong ginamit ko, mas mababaw. A chosen generation sa King James. A royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession. Okay? That you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ayun. Di ba? Napakaganda. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Sinasabi niya ito sa mga Israel, but not just Israelites. It is the church itself. No? And in God,
claim as a seized possession, that we can proclaim the greater ministry, proclaim the salvation to others, and that is the gospel, preaching the gospel, and that is the greater ministry that we can be a part of, mga kapatid. Let's join together that these people in darkness would come to the marvelous light of God. Dahil wala na pong pinakamahalaga na maintindihan po natin, mga kapatid, ang buhay natin, ang fulfillment ng buhay natin ay wala po sa mga achievements sa mundong ito. Wala sa perang meron ka, wala sa properties na meron ka, kundi ang buhay na ginugol mo para sa Panginoon. Hallelujah. Sabi pa ni Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Right? So, mga kapatid, yan po ang ating discussion for tonight para po sa mga bagay, no? Mga values na natatanggap ng mga new leaders. Kagaya po ninyo na nakikinig dito, mga young people natin, new leaders, na mga bagay na ito ay pabor kung ikaw ay willing na magpa-training, willing kang magpa-mentor, willing kang magpasailalim sa mga programa po ng ating discipleship. Ito po ang mga benepisyo. Okay? Now, next week, pag-aralan naman po natin ang next week, yes, pwede pa. Next week ay pag-aralan naman po natin ang mga bagay naman na matatanggap naman bilang isang mentor. Ito pong ating pinag-usapan ngayon ay mga matatanggap ng mga na-training. Yun, may mga dinidevelop. Ito namang next natin ay mga bagay naman na kung ikaw naman ay mag-develop ng leader, ano naman ang mga value na madagdag para sa'yo. Alright? So, allow me to pray to all of you. Hindi ko lang makita ang inyong ang inyong mga comments, kung meron man kayong mga comments. But if you can make a comment, just put your comments there para malaman ko din naman po na nakikinig po kayo at hindi lang kayo basta naghuhugas ng pinggan dyan. Praise God. And allow me to pray. And I ask you to let God open your minds and your heart to be a part of the greater ministry. Let us pray. Heavenly Father, we praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ikaw ang nagpadala sa amin ng mga kaalaman at biyaya. Salamat, Lord, na ikaw ang nagturo sa amin ng mga bagay na ito upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Lord, I pray that you will give a burden to every heart, Lord, to receive you and to receive your commissions, oh God, and to, hallelujah, to fulfill the great commission of reaching out to many lost souls to your marvelous light. Lord, tonight, hallelujah, I pray for every viewer, every listener, every leader, every pastor, and every members of the church, apostolic churches, Lord, I pray. Even to our visitors who are here tonight, I pray, Lord, that you will bless them, you will open their minds, their heart, and keep them under your will and your purpose. In the great and mighty name of Jesus Christ, I declare victory, Lord. Amen. Muli, maraming salamat po. Grazie mille. And arrivederci. Ciao. And buonanotte. Good night. God bless you. See you next Monday. Thank you.